Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo, makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga, umuunlad ang lupait, tumataba iyaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis, sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, 'Ulol ka,' ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may nagsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A blessed Thursday morning po sa inyong lahat. Today's gospel that we have just heard, mabigat po yung first part. And I would like to take our reflection on those first words from our Lord, or the first sentence from this passage. Ano sabi dito? "For I tell you, unless your righteousness exceeds
that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. So here we are now, being asked again by our Lord to go deeper into what it means to be a Christian. This was referred to His disciples at hinihiling niya din ito, lalo tigit sa ating mga mananampalataya. Na ano po? To look into living our Christian lives in a manner that is authentic and true. And how is it seen as authentic and true? If it starts from within. Yun po yung gusto ng Panginoong malampasan natin ang mga eskriba at pariseo. Because in this gospel from St. Matthew, ang isa pong malinaw is that the comparison to the scribes and the Pharisees is based on that reality of belief, or in the practice of their belief, better said. Na ano po yun? Sila po, kilala naman sila eh. Sila ang tagapagpahayag ng utos o kaya ay ng batas ni Moises. Sila ang interpreters of the law. And yet at the end of the day, the question is not whether they are fulfilling their duties, but it is rather if they truly believe in what they say. Ito po yung kung ano yung nasa loob talaga. And in so many ways, Jesus will refer to it always when He talks about the hypocrisy of the scribes and the Pharisees. Mga kapatid, yun din ang dinadala sa atin eh. How deep is our belief? How deep is our being a Christian, a Catholic? Okay, so alam na po naman natin eh. We go to church. We might even go to confession. We might be even joining mga organizations of the church. And there's nothing wrong with that po. But if it does not translate into an authentic belief in Jesus Christ, which is seen from within, mga kapatid, then we have no place in heaven. Ganun kasimple yung sinabi ng Panginoon eh. And hopefully, we all go deep into who we are. No, sabi nga, maaaring wala tayong pinapatay, pero pag sa puso natin, naroon yung pagnanais na makapatay o masama ang ating nais sa kapwa natin, mga kapatid, then we are not any different with the scribes and Pharisees. The same manner, everything that we do. I always tell people, if we go to church, for example, on a Sunday Mass or to Sunday Mass, sana po makita natin yung halaga ng misa. Hindi lang yung obligasyon na uupo lang tayo sa simbahan, ngunit hindi naman tayo nakakapag-relate sa ating Panginoon. O kaya ay gagawa tayo ng kabutihan, pero kung gagawa tayo ng kabutihan para makita lang ng iba o malaman ng iba, paano kung wala na sila? Di siguro, baka hindi na natin gawin. I always remember a discussion among priests, when I'm with them. Ang hirap talagang sukatan ng kabaitan ay ang mga pari at ang mga obispo. Because everybody seems to be kind and nice when they are talking to us. Sa tunay na buhay kaya? O, better said, sa tunay na kalooban ba? Mabuti nga ba? At nagsusumikap na maging mabuti sa harap ng Diyos. So again, here is a very, I think, deep challenge and timely challenge for all of us. Even for us, na mga nagsisilbi sa simbahan. Gaano ka-authentic nga ba talaga tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagiging mga Kristiyano at taong simbahan? So again, to all of you, hopefully we find a deep spirituality, yung interior life na sinasabi. And to all of you, again, my reminder, always be blessed and be a blessing.